Mayong udto. O udto na ba karon buntag? Buntag mga higala no? Antos gyud na anis kainit kadtong miaging adlaw. Kuan ba mo sa linog diri? May linog no? Pero hinay lang sa uban kusog. So may na lang nanaamo diri TV. So karon ang atong panahon karon kanang wala na gyud ta kahibalo. Lisod na gyud bisan sa kanang amot kung natanaw ninyo diri sa TV kanang mga ang grabe na gyud kainit. Medyo okay pa gani diri sa ato karon kay init ra. Dito sa ila ang mga kabukiran nga sunog na. O dito sa uban ang mga ilang mga sapa nang hubas na. Sige na mog suroy-suroy mga higala diri sa lugar sa Compostela nadto sa mga bukid-bukid. Nangamatay na gyud ang mga kuan, ang mga sapa wa na gyud tubig, nagkalisod na. So karon ang atong pagatun-an mahitungod sa kabati na mo anang ang napulo ka mga dalagang birhen. Nakatuo na mo ana diri? Ang napulo ka mga dalagang birhen kini siya makita ni siya sa Mateo 25 uno og sa hantod sa 13. Atong tanawon kung unsa ang atong kalambigitan ani ba? Kitang tanan mga kaigsuonan basta gani Bible ang isgutan nagtumbok gyud ni siya diri lang sa kanang usa ka relihiyon. Nagtumbok ni siya sa tanan kanato bisan kanang unsa imong relihiyon dili gyud ka makaingon sa imong galingon kanang gisulti sa Mateo 25 dili man applicable sa ako. Ang Biblia nagtumbok gyud na siya sa tanan tao, sa tanang relihiyon. Wala gyud moingon na kanang nga teksto dili man na-apply sa atong relihiyon kay kanang didto ra man sa uban. So atong basahon karon kining napulo ka mga dalagang birhen, ang lima ani buang-buang ug ang lima mga buutan man na sa translisyon pero sa original translation wise. Kanang wise pag imo na i-translate kanang sa Tagalog matalino, sa Bisaya bright kanang dili kanang butan man na maalamon, manggialamon. So ang napulo nabahin sa duha, ang lima buang-buang o ang lima manggialamon. So atong masayran dire na unsang kahitabuan na himo silang manggialamon o ang lima na himong buang-buang. So pakibasa diri bro ang Mateo 25 1 ug 2 dire 3 ug 4 gidaw. Ato niya nga daw sa pagi. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug manlangaw aron magsugat sa pamanulon. Daghang ang lima ang kanila og maalamon ang lima. Okay, salamat. So ang ginharian sa langit di ay sama siya sa kanang napulo ka mga dalagang birhen, ang lima buang-buang, lima manggialamon dire sa 3 o 4. Ang mga daghang nagdala sa ilang mga suga apay wala magtagana Tutusak, matro. Tentang ang mga malamon nagdala mga ganan magulong salana upang sa ilang mga suka. Karon, pangutana na ko sa inyo. Nganong ang lima o ang napulo nagdala man og lampara? Nagdalag lamparahan ba? Na sila'y lamparahan, napod sila'y extra na dawag na vessel o panudlanan. Ang lima nagdala og kanang sa una wala pa man gud ning Meralco. Ang sa una kinahanglan gyud og kanang lana kay kanang wala pa man ning fluorescent. Sa una wala electric fan, manumano gyud, ana-ana gyud. So ang lima nagdala og lana. Muna gitawag na extra lana. Ang lima na buang-buang wala magdala, pero nagdala sila og kanang gitawag lampara. So kanus ama nimo gamiton ang lampara sa panahon sa unsa man? Sa panahon ngit-ngit, di ba? So kadto nga panahon ngit-ngit do, but pasabot gabi ito,
Tapos ang ilang purpose sugato nila ang pamanhunon. Kay kadto nga panahon na ay gitawag nga dako nga unsa na siya? Kasal. So sugato nila ang bridegroom, sugato nila ang lalaki para madala dito sa venue sa kasal. Ang kasal usa na siya sa pinaka-importante nga event sa usa ka tawo kanang ikasal, no? Siguro diri sa inyo nakasuway na nagkasal, no? Kaya sa inyo mga minyo nagikasal, pero karon sa atong panahon dili naman gud uso ang kasal-kasal. Pero sa Biblia importante gyud kayo ang kasal. Okay? So, basaha diri ang 5 og 6. Sige. Pamanunon. Okay. Kailangan pag-abot ko sa nagtuka o nakatulong ang mga dalagi. Tungang gabi nakato sa ilang milanog ang usa ka siya. Aniya na ang pamanunon. Dali ka mo kung sugata siya. Okay. Sa 5 og 6, ang pamanhunon nalangan. So naghuwat ang mga napulo, tapos nakatulog ang napulo. Ang buang-buang o ang manggialamon, pareha sila nakatulog. Kaya nga naman, ang pamanhunon nalangan. Oh, nalangan. So nakatulog sila. Pagkatungang gabi, yun na to na, tungas gabi, alas 12 sa kadlawon, na ay singgit na nabati nga ingon, sugatan ninyo ang pamanhunon. Oh, na sila tingog nga nabati. Basa diri ang 7 o 8. Ang mata ang tanang dalaga o giandang nila ang ilang mga suga. Utso. Kanya ang mga danghag, ingon sa mga malamon. Patagi kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Salamat. So, pag nangmata sila, silang napulo, kay paras man sila natulog, manggialamon og mga danghag, ingon ang mga danghag na tagaimi sa inyong lana kay ang among lana hurot na. Oh, hurot na. Unsa may ingon sa mga manggialamon? Dili kami makahatag ninyong lana kay kung muhatag mi sa inyong lana, kitang napulo di gyud ta kaabot dito sa pamanhunon. Sa una mga higala, ang kasal himuon sa una ang kasal dili adlaw. Gabi gyud na siya. Oh, gabi gyud na ang kuan na selebrasyon. Oh, sa ilang panahon gabi gyud ginahimo, dili para sa ato diri na usahay buntag, usahay hapon, dito gabi gyud. So sunod, 8 og 9. Dere, gidaw. Umana, 9 og 10 na lang. Apan ang mga malamon dito ba? Ayaw, dili na paigo ang lana kung hatag pa kami. Inyo. Nakaw inuwan ka mo sa kandangan o pagpalit ka mo inyo. Jeez. Usa ang mga danghag na dalagang milakaw ang pagpalit kong lana. Wala na sila dito niabot. Ang pamanhunon, ang 5 ka dalaga na pangandam, ikuyog kaniya pagsulog nato sa pabira sa kasal o bisina ng putaran. Okay. So, pag abot na sa pamanhunon, ang 5 namang gialamon nadto na sa kumbiras kasal, nakasulod na, gisarad-an ang pultahan, ang 5 nga mga danghag nadto na padong sa nagpalit. So, nalangan na sila. So wala sila kapangandam. Niadto na yung panahon na sa karahang panahon, once nga gimbita ka, wala ka kaabot sa saktong oras, sirad-an na ang pultahan, di na gyud ka kasulod. Oh, karon sa 11 og 12. Diri ay sa 11 og 12. Kunya may abot ako ba mga dalaga o may Sangpit. sila. Sir, pasod na kami. Apan ang pamanunon dito ba? Wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus asang bingay sa pagingon. Musa pagtukaw ka mo kay wala ka mo mahibalo sa adlaw o sa takna. Okay. So, pagkaabot nila dito sa binyo, nanugtok sila, ingon si Kristo, ingon ang tag-iya dito, panghawa ka mo, wako kailan ninyo. So, ingon diri sa last verse, pagtukaw ka mo kay wala mo mahibalo sa takna sa pag-abot sa Ginoo. So, unsa may lesson makuha nato dire? Ang 5 dire nangandam. Ang 5 wala mangandam. Unsa may wala nila giandam? Ang lana. Ang lana. Ang but pasabot sa napulo ka mga birhen,
ang birhen na gisusgutan diya dili na literal na babae gyud. Nagasimbolo na siya kanang word na 10. Ang kahulugan sa 10 universality. Oh, but pasabot 10 kanang halimbawa 10 commandments, 10 pounds, 10 toes. Ang but pasabotan na sa Bible sa biblical interpretation sa tibuok kalibutan. Oh, ano siya? So, ang 10 nagpasabot na siya sa tibuok kalibutan. So, tanang tao, kinahanglan mag-represent ka dito sa dito sa manggialamon or sa mga taong mga danghag o buang-buang. So, muna siya. Pero sa may application ani, no? Ang mga babae nag-represent na siya sa atong tanan. Sa atong tanan kay parabulo man nag-represent na nako sa inyo o sa atong tanan, malalaki man o babae. Karon, unsa may giingon sa Ginoo sa 1 Tesalonian, basa daw dire sa unang Tesalonian 5, 1 ug 5. Dire, ikaduhang Pedro 3, 10 ug 12. Ikaduhang Pedro 3, 10 ug 12. Dire unang Tesalonian 5, 1 hangtod sa 5. Okay. Right, so, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kano sa may tabo kini mga butanga. Kamo mismo na sayod kayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka tuwatan na maabot sa gabi. Iniingon sa mga tawo malinawan ang tanan o luwas sa kakuyaw. Sa kalit maabot kanila ang kalaglagan sama sa kakalit sa sakit kamatiyon sa babae na nagpati. Unya dili sila makalikay niini apan kamo nga igsoon wala magpuyo diha sa kangitngit usa dili kamo makalitan sa maong o adlaw na maabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag o iya sa adlaw, dili kita iya sa gabi o iya sa kangitngit. Usa dili kita mga tulong sa uban o dili magtukaw magmaligtong kita kasagaran ang mga tao matulog sa gabi usab sila mga hubog apan kay kita iyaman sa adlaw angay kita magpaugda kinahanglan na ang pagtuo pagtugma himo natong sama sa tanig sa dugan o atong paglawom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang Diyos wala magpili ka nato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. So diya lang unay. So ang 1 Tesalonian 5:1-5 yan nagingon na ang kawatan musulod sila sa balay sa adlaw sa gabi. So dili siya mananghid. Wa ta kay balo kung kanus asya moabot. Subot pasabot ani dili ni literal nga kawatan ha. No? Kundi nagpasabot nga ang pagbalik sa Ginoo sama siya sa kawatan na ang tao na kawatan wa gyud siya kay balo kay tulog man. Ug ang kawatan di man gyapon na siya mananghid kung kanus ang orasa siya mangawat. Subot pasabot ang mga tao na sa pag-abot sa Ginoo dili gyud sila makapangandam. Oh, so ang buhaton dai sa tao para siya maiyag yung madakpan, magtukaw gyud siya. Oh, para ang kawatan manggod. Ang kawatan maro man na kadito sa Manila. Sultihan ta mo. Maro ang mga kawatan dito. Ngano man mag-spray ra man sila. O katong akong amigo nagikan US, lami gay kayong gitulog nila. Ang kawatan, hingkaon, naligo, nalibang, gipangilo ang tuwalya. Oh, ano man? Naibulong sila na nakabako man sila murag kuan nga muday gis. Bisan di sa taxi. Kasabaan ako tong tao dadto driver kay siya pangana dito siyang aircon. Kay daghan dito na kuan yun kay mabahuan na nimo makuyapan man tao. So, mao na siya na magbantay ka gyud. Oh, magbantay ka gyud dito sa amo, sa simbahan. Nay musod dito. Pag action nagpang ampo kay mo piyong man ang tanang tao. Pag piyong nimo ang imong cellphone, ang imong bag. Di ba sa simbahan? Ay, padong sa pag-ampo kanang dagkong simbahan sa Manila. Dito.
Moingon na itong presider. O, bantay-bantay mo sa inyong bag, ha? Kay, wata kay balo. Kay ngano, panahos pag-ampo, ampo na. So, piyong, imong cellphone, imong butang niya. Imong bag, imong butang niya. Pag piyong nimo, pag labi na dugay ang ampo sa pastor, pag piyong, pag dilat nimo, wala na imong cellphone. Wala na. Wala na imong cellphone. Wala na imong bag. Ano man? Paspas magkahayo ang kantong. Ana siya. So, kinahanglan magbantay. So, di man po natugod sila mabasol, no? Kay gabi po kayo ang ilang kinahanglan ba? So, dire ni literal na pangawat, kundi nagpasabot ni siya na kinahanglan gyud nato magbantay kay ang Ginoo wata kay balo sa takdaw oras sa iyang pag-abot. Dire sa ikaduhang Pedro sa to? 3:10 hangtod 12. Ge. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kamatan. Yan ang adlaw ang kalangitan mahalaw upan sa kisog nga ginawnog. Ang mga butang sila og maugdaw ang yuta mahalaw upan sa tanan nga anaa niini. 11 tapos 12. Kung sanglit inin tanan laglagod maniining agya kung sa may angay ninyong buhaton kinahanglan na magtunabuhi kamo na balaan o ihalan ang inyong kinabuhi ngadto sa Diyos. 12. Samtang magbulag kamo sa adlaw sa Diyos na ang mga langit musilaog kung maugdaw ang mga butang mga hanaw tungod sa kainit. So salamat kayo. Duha ra gyud ang pagpilian diri, manggialamon og mga danghag buang-buang. Kay tanan sila ang kawatan munadto. Subot pasabot pag abot sa Ginoo ang wala ka pangandam makuratan. Pero ang manggialamon di na gyud siya makuratan kay anda man siya. So pag moabot ang panahon na munanhi ang Ginoo uban sa kalayo og sunugon niya matunaw sa imong gibasa sa grabe ka init karon magreklamo na ganita daghay nagreklamo na perting inita kanang magmotor mi sa una ay karon kay kung wandar na ang motor mawala naman ang kainit pero karon bisan nagandar ang motor grabe ka init nasunog na ang mga panit. So duha ra ang gikuan diri. Ingon sa teksto na maabot ang panahon na sunugon ang tanan, matunaw ang tanan. Ang taong wala makapangandam luoy kaayo, ngano man, masunog man. Sunugon ang mga kalangitan diha, ang gitawag nga historic heaven, skyik heaven, kanang gitawag historic heaven, mao na siya mga sunog. Mao na ang mga tao karon na mga dato, muadto sa moon, muadto sa Mars, kay kining kalibutan maguba man eh. So kung ana nga sistema, unsaon na lang kitang mga pobre kay nalara ba sila schedule na kung maguba na ni tungod sa global warming, kanang global warming sa pagtuon nila overpopulated na ta diri sa tibok kalibutan. So kung ang nature na unbalanced na, so maguba gyud ang kalibutan sumalas magpagtuon sa mga scientist. So nana sila plano nga mosakay sila sa eroplano mo sa tatawag na sa rocket kay didto na sila mupuyo sa Mars o didto sa gitawag nga moon kay ang moon sa ilang pagtuon naa daw gitawag nga tubig tingalig makasurvive didto ang tao. Karon kung pobre ta maguba ang kalibutan, masunog na. Pero, ingon ang Ginoo, ang tanan, butang sa kalangitan, tanan, matunaw, di yung kaikyas ang tao. Nga naman, sunugon man ang unang langit o ikaduhang langit. Sunugon man na tanan. Kanang Mars, apil na pagkasunog. Oh, so sa pag-ingon dire, ang 18, dire, versikulo 18. 2 Pedro 3, versikulo 18. Dire, 2 Pedro 1, 5 gutso. 2 Pedro 1, 5 gutso. Dire ang 2 Pedro 3, 18.
Okay. Oh, 3:18 sa ikaduhang Pedro. Padayon hinaon kamo sa pagtubo niya sa grasya o kay balo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Jesucristo kay iyaman ang tanang dungog hangtod sa kanturan. Amen. So yung sa igingon dere, padayon hinuon kamo sa pagkahibalo sa Ginoong Hesukristo. Unsa man napaagi na mahibalo ta sa Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagbasa sa balang kasulatan o sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo mulungtad sa walay katapusan. Unya kung naatay pulong sa Ginoo, atong gikinabuhian ang iyang pulong, dili pud ta malaglag kundi muhangtod putas katapusan. Ang kainit dire, kung matinumanon lang ta mga higala, pag-abot sa Ginoo, dili man mamili ang Ginoo na, ay, di ta kaluwason kay daghan kay sala kay preneso man ka. Walay ana oy. Walay nga na. No? Kitang tanan kung musunod na, luwason tas Ginoo walay pili ang Ginoo kung unsa ang imong kaagi. Kay bisan mapula ang imong sala sama sa nibi papution sa Ginoo na sama sa gitawag nga puti kayo, no? Pakibasa daw ang ikaduhang Pedro 1:5 gutso. Kamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Sa maayong pamatasan, ikaribalo. Hindi mo mga hiyas sa inyong ikinahanglan. Kung pagdagaya na kiniliya ka ninyo, ang imo kamong magdasigon kung mapuslanon tungod sa inyong karibalo ay tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, salamat. So, sa atong pagtuoy, puno nato ang mayong pamatasan. No? Kay bisan unsaon nimo pagka angkon na Dios nun ka kay balukas Biblia tapos wala kay maayong pamatasan, wala gay makataas sa atong kamot karon na mokaingon ko sa inyo na mas buutan ko sa inyo. Dili gyud ko makaingon na kamo dire mga dautan gyud mo. Ako ra gyud maayo, kami ra gyud mga buutan. Dili gyud. Kay kung mga buutan patatanan, kung buutan pa ko, dili gyud moingon ang Ginoo o moingon Biblia, ipuno sa inyong pagtuo ang pagkabuutan, maayong batasan. Kitang tanan diri na gyud tay batasan nga dili maayo. Ako daghan ko'y batasan dili maayo. So ingon ang Biblia, sa inyong pagtuo, ipuno ninyo ang maayong pamatasan. Sige. Unsa pay giingon? Diri sa Pilipos versikulo 3 kapitulo 3 versikulo 12 hangtod 15. So ang magbasa dire Pilipos 3:12 13. Pilipos 3:12 13 diri pod Pilipos 3:14 15. So Pilipos 3:14 15 dire, pero diri ang una. Pilipos 3:12 o 14. Wala ako makasabot na nakabot ko na ini o nanipid na ako. Nagpadahil ako sa pagpaningkamot sa pagkabot na ini kay ako iyan naman ni Kristo Jesus 13. Noon mga ison, wala gayud ako maguna-una na nakabot ko na ang akong imuha, ang ihimo ko mao ang paghigalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa nahimo aron makaabot sa dagdanan. Okay, salamat. So, Bisaya na ang gibasa ni Brad, no? Kay Tagalog, kay Balo, Tagalog ni. O sa ingon ni Apostol Pablo, wala ko mag-ingon na nakabot na nako ang akong goal. Kundi, akong gikinabuhian, nagpadayon ko sa pag-agkag-abot. Kung sa pag-ingon niya, na ang gusto ni Apostol Pablo ng iyang panaw, ang iyang pag-alagad, sureball ba? Wala siya maingon na abot niya na. Pero, nagpadayon, naghihapon siya. Unsa ra ganitong ang last part, bro? Makaabot sa dagdanan. Hantod sa makadaog siya. Oo. Diri daw sa 14 o sa 15.
Busa nagdagan ako diretso gayon sa daganan. Aron maangkon ko ang ganti sa pagka tinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan rahingkod na sa pagtuo angay nga magbaton sa samang una-una. Apan kung kamo dunay laing panguna-una, ang Dios na mao'y magpadayag o hindi kami. So si Apostol Pablo, bisan kanang giingon panultihon na bisan hinay basta kanunay ra gyud. Si Apostol Pablo sama siya paisama niya ng atong pagtuo pag kinabuhi diri sa kalibutan kay motuo man tas dili sumala sa atong gibasa ganina moabot ang panahon na moabot ang Ginoo sa mas kawatan og tunawon sunugon ang tanan. Bisan unsa kadato kita kontento man ta basta makakaon ra tag lugaw, makakaon tag lami, dili kontento na ta. Pero ang uban nagkinabuhi sila na hayahay, naatanan. Oh, naatanan. Bisan unsa nila kanunon, makaon na nila dayon. Kita, pag abot sa panahon, mga higala, bisan og ngani atong kabutang, makaon taw dili. Dili ta mo trabaho, tulo ka adlaw, gutom mo na ta, pero ang uban, bisan usa ka buwan sa katuig, di na sila mawad ang kwarta. No? Kita di ta mo lihok, gutom mo naman ta. So, ingon na Apostol Pablo, ang akong pagdagan, nadto gyud diretso lang sa lumba, haantod sa kadaugan, kay kini, patutas dili, maguba gyud ang kalibutan sumala sa propesiya. So, ang ato diri makasurvive da, oh, baka magkinabuhi ta. Nayusa kakauban niyo diri murag wala no? Nakalaya naman to no? Oh. Oh, alaya na nakita mi ni brother Juan, isa Brother Brian, nakailan mo Brother Brian? Kita mi sa kadlaw ako siya gingna na. Uban na mo diri bro kay naay mga nangita nimo didto. So muna siya. Salamat sa inyo, daghan pa tay basahon kaso ang oras lagi nato kaya atong giapas mag-alas 11 naman. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa sunod na po na gayon.